Nagsimula ang kwento sa isang diner kung saan may dalawang tao na magkasamang nakaupo at nanunood ng balita tungkol sa isang serial killer na ang pangalan ay Mangler at ang mga pagpatay nito. At habang nanonood sila ay pumasok ang isang lalaki na si Charlie. Nilapitan siya ng waitress na si Anna para kunin ang order niya pero imbes na umorder ay pinaupo niya si Anna sa harap niya. Tumanggi si Anna at sinabing hindi niya kilala si Charlie pero sagot nito ay doon pa lang daw sila magkakakilala kaya mas lalo itong naging weird para kay Anna at iniwan na lang niya si Charlie matapos ibigay ang kape at asikasuhin ng ibang customer. May mga addicts din na tambay sa diner at tinatawag nilang mom si Anna dahil mas matanda siya at may isang lalaki pang nakakilala sa kanya at nagsabing dati niyang binababysit ang kapatid niya. Matapos ang shift ni Anna at paglabas niya ng diner ay naroon si Charlie sa kalsada at inalok siya ng sigarilyo at date pero tinanggihan ni Anna pareho. Sinabi ni Charlie na mag-uusap lang sila pero nagpatuloy si Anna sa paglalakad habang sinusundan siya ni Charlie kaya naglabas si Anna ng pepper spray mula sa bag niya. Sinabi ni Charlie na papunta lang siya sa truck niya at pinayagan siya ni Anna pero bigla niyang hinugot ang baril at tinutok kay Anna sabay sabing sumama siya. Bago tayo magpatuloy, mag-like at mag-subscribe ka na para lagi kang updated. Balik sa kwento. Nagmakaawa si Anna at sinabing may maliit siyang anak na babae pero kinaladkad pa rin siya ni Charlie papunta sa pickup truck. Tinanong siya ni Charlie kung nakikita ba niyang makakasama niya ang isang lalaking tulad niya at dahil sa sobrang takot ay sinabi ni Anna na oo at idinagdag pa niya na sobrang sama ng araw niya at mas gusto niyang may gawin na lang sila bukas tulad ng paglabas para mag-dinner. Tinanong siya ni Charlie kung ano ang isusuot niya at nagkwento si Anna ng isang sexy na damit kahit ginagawa lang niya ito para mabuhay. Pero bigla siyang sinaksak ni Charlie at sa mismong sandaling iyon ay bigla namang bumalik si Charlie sa nakaraan sa eksaktong oras na kakapasok lang niya sa diner. Buhay na ulit si Anna at hindi makapaniwala si Charlie dahil pareho pa rin ang mga tao at eksaktong pareho ang mga nangyayari kaya umupo siya ulit sa parehong pwesto at nang lumapit si Anna ay tinanong niya kung anong date ngayon at kung kilala ba siya pero sagot ni Anna ay hindi at tinanong pa kung nagkita na ba sila. Lalong nalito si Charlie at napansin niya ang isang lalaking malapit sa kanya na ang pangalan ay David na pakiramdam niya ay pamilyar pero hindi siya pinapansin at parang hindi siya nakikita o naririnig. Bumalik si Charlie sa upuan niya at nang matapos ulit ang shift ni Anna at umalis ito ay naulit ang parehong usapan at parehong pangyayari kung saan sinundan ulit siya ni Charlie. Muling tinutukan ng baril at nang sabihin ni Anna na may anak siyang babae ay sinagot pa ni Charlie na alam niya, muli niya itong isinakay sa pickup truck at pinatay. Pero matapos gawin iyon ay bumalik na naman siya sa parehong eksaktong oras sa diner kaya galit niyang sinabi na parang pinaglalaroan siya ng lahat kahit kahit sinong nakakaintindi sa sinasabi niya. Sinabihan ni Charlie si Anna na itaas ang damit niya at nang subukan siyang pigilan ng isang customer na si Sam ay agad siyang naglabas ng baril. Pinilit niyang itaas ni Anna ang damit niya pero laking gulat niya dahil wala roong kahit anong sugat o marka ng saksak kaya hindi niya maintindihan kung paano nangyari iyon. Binaril naman siya ni Sam pero tulad ng dati ay bumalik ulit siya sa parehong sandali sa diner kaya galit siyang sinigawan si Sam na binaril siya. Lumabas siya ng diner na galit at sinubukang umalis gamit ang truck niya pero bigla na naman siyang bumalik sa parehong oras kahit subukan niyang tumakas kaya doon niya na-realize na natrap talaga siya sa isang time loop. Sa sobrang galit ay binaril niya si Sam at lumabas pero ilang sandali lang ay bumalik na naman siya. Kaya sa susunod ay tahimik na lang siyang umupo at kinausap ng maayos si Anna. Nilapitan din niya si David at tinanong kung ano ang gagawin niya kung siya ang natrap sa time loop pero hindi pa rin siya pinansin. Pagkatapos ay hinaranggan niya ang daan ng isang babae sa labas ng restroom at naupo naman sa mesa ng isang magkasintahan kung saan tinakat niya sila gamit ang baril at sinabi pa na hindi sila mag-asawa kundi may ginagawang affair at nagbiro pang ang asawa ng lalaki ang nag-utos sa kanya para patayin ito. Pagkatapos ay lumipat siya sa mesa ng dalawang nurse pero umalis ang mga ito dahil hindi nila siya gusto. Sa susunod na loop ay pinatay niya ang isang nurse bago pa ito makalabas ng restroom pero hindi pa rin nag-reset ang loop kaya isinakay niya ang bangkay sa cart at sinubukang umalis pero pinigilan siya ng isang worker kaya dinala niya ito sa labas at binaril din saka itinapon sa basurahan. Nang hanapin ng isang nurse ang kaibigan niyang nawawala ay inalok siya ni Charlie na sabay silang maghanap gamit ang pickup niya pero tumanggi ito. Bumalik si Charlie sa diner at naupo kina Sam at Gary at umorder pa ng beer pero sinabihan sila ni Anna na last round na iyon dahil hindi raw bar ang diner. Biglang pumasok ang nurse at sinabing nawawala si Sophie at nakita niya si Charlie sa labas kaya bumalik si Charlie sa mesa ng magkasintahan at pinatay ang babae sa pamamagitan ng paghiwa sa leeg at sinabi sa lalaki na kasalanan sa Bible ang ginagawa nila bago niya rin ito patayin.
Tinutukan niya ng baril ang nurse at pinigilan pa si Sam na bumunot ng baril sabay sabing kaya niyang patayin silang lahat pero walang saya doon, ngunit bigla na lang dumating ang cook ng diner mula sa likod at siya naman ang pumatay kay Charlie. Pagkatapos nito ay sa sumunod na loop ay kinausap ulit ni Charlie si David at sinabi niya na kung isa siyang Diyos o kung ano man ay pag-isipan nito kung ano ang mangyayari kapag naglagay ka ng painteng sa isang tangke na puno ng maliliit na isda. Sa kanya sinabing panoorin ito habang nagsimula na naman siyang pumatay ng mga tao sa diner. Minsan siya ang pumapatay at minsan naman ang cook ng diner ang pumapatay sa kanya pero tuloy-tuloy lang ang loop. At dahil mahilig pumatay si Charlie ay nagawa na niyang patayin ang lahat sa iba't ibang paraan hanggang sa magsawa na siya at kabisado na niya bawat salitang sinasabi ni Anna. Umorder siya ng eggs at bacon kahit hindi sila nagsaserve ng breakfast sa oras na iyon at sinabi pa niyang alam niyang may egg sa ref kaya pinapunta niya ang cook pero siya mismo ang nagdala ng egg sa harap nito. Pinabalik siya ng cook sa upuan pero nagalit si Charlie at inatake ito kahit mas malakas ang cook kaya palagi siyang natatalo. Sinabi pa ni Charlie kay David na parang may secret agent vibes ang cook at hindi niya ito kayang patayin kaya inisip niyang baka ito ang susi para makalabas ng loop kaya sinubukan niya itong patayin sa iba't ibang paraan pero palagi pa rin siyang talo. Hanggang sa barilin na lang niya ang cook, niluto ang eggs at bacon. Kinain iyon at sa kanya binaril ang sarili niya pero nag-reset na naman ang loop at sa pagkakataong ito ay may nakita siyang matandang lalaki sa diner na biglang nawala. Sobrang sawa at pagod na si Charlie na parang maiiyak na siya kaya tumawag na si Anna ng pulis at pinalabas siya ng diner pero nag-reset ulit ang loop at tuluyan ng wasak si Charlie. Sinabi niya sa harap ni David na hindi na niya alam ang gagawin at doon lang nagsalita si David at sinabing disappointing siya at binanggit ang mga kilalang serial killer at ang ama ni Charlie kaya galit niyang pinatigil si David at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ni David na makikita rin niya at nang sabihin ni Charlie na napatay na niya silang lahat ay sinagot siya ni David na nandoon pa rin sila. Kaya inisip ni Charlie na baka kailangan niyang patayin ang lahat ng malinis para makalaya. Isa-isa niyang pinatay ang lahat sa diner hanggang sa si Anna na lang ang natira. Dinala niya ito sa gilid at nang dumating ang empleyadong papalit sa shift ay pinatay din niya ito. Sinabi niya kay Anna na ito ang tamang paraan dahil hindi na niya kaya ang loop at siya na lang ang huli. Sa kanya ito sinaksak at pinatay pero muling nag-reset ang loop, makikita sa mukha ni Charlie na parang maiiyak na siya habang lumalabas ng diner dahil wala na siyang nakikitang paraan para makatakas sa walang katapusang time loop. Pagod na si Charlie sa kakapatay ng mga tao kaya umupo siya sa loob ng pickup truck niya at doon ay humagulgol siya ng iyak. At sa sumunod na pag-reset ng loop ay may nakita siyang pari sa harap niya kaya umupo siya kasama nito at tinanong siya ng pari kung ano ang natutunan niya. Sinabi ni Charlie na gusto na lang niyang umuwi at nang tanungin kung bakit siya naroon ay sinabi niyang hindi niya alam pero sagot ng pari ay alam niya iyon dahil naroon siya para sa salvation. Sinabihan siya ng pari na subukan at umamin si Charlie na marami siyang nagawang masama kaya binigkas ng pari ang isang verse sa Bible at sinabi na may kapangyarihan siyang piliin ang sarili niyang destiny. Umiiyak na sinabi ni Charlie na gusto niyang maging malaya at humingi ng forgiveness at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin kaya sinabi ng pari na magsimula siyang muli. Sa sumunod na loop ay naging maayos na ang kilos ni Charlie sa lahat at nagpalit pa siya ng inuupuan. Pinigilan niya ang mga addict sa labas bago pa sila makapasok sa diner at tinutukan sila ng baril sabay sabing sarado na ang diner at pinaalis sila. Inalok din niya ang isang batang babae na ihahatid niya pauwi pero tumanggi ito at umalis. Maayos na umorder si Charlie kay Anna at mas naging friendly din si Anna sa kanya. Nilapitan niya ang dalawang nurse at nagpasalamat sa serbisyo nila kaya natuwa ang mga ito. Kinausap din niya ang magkasintahan at ikinwento na masamang tao ang tatay niya na nananakit ng asawa at nanlaloko at sinabing kahit anong nangyayari sa loob ng bahay ay alam iyon ng mga bata kaya pag-isipan nila iyon. Sa pagkakataong ito ay wala na si David at masayang kumain si Charlie kasama sina Gary at Sam habang nagtatawanan. Sa labas ng diner ay si Anna mismo ang lumapit at humingi ng sigarilyo at sabay silang tumingin sa mga bituin habang ikinwento ni Anna na kabisado ng anak niyang babae ang mga constellation. Mas komportable na ngayon si Anna kay Charlie at hinatid niya ito hanggang sa kotse. Napansin ni Anna ang pickup truck at tinanong kung kanya iyon at nang umuo si Charlie ay lumapit si Anna at hinalikan siya. Sumakay silang dalawa sa pickup truck at iniwan ni Charlie ang baril sa labas habang kinakabahan siya dahil ngayon lang ito nangyari sa kanya. Tinanong niya kung bakit at hinayla siya ni Anna palapit at hinalikan ulit pero bigla niya pa ring sinaksak si Anna. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nag-reset ang loop at sa halip ay lumipat ang eksena sa isang therapeutic facility kung saan may board na nanunood ng lahat ng nangyari sa isang screen,
Doon ipinakita na lahat ng iyon ay isang simulation lang sa loob ng isipan ni Charlie na siya mismo ang nag-sign up, at nang makita niya si Anna roon ay nagsimula siyang sumigaw pero ipinaliwanag ng mga doktor na hindi iyon si Anna at posibleng nakita lang niya ang mukha nito bago magsimula ang simulation. Pero sinabi ni Charlie na sinet up siya at pinakialaman ng lahat dahil ayon sa kanya ay isinubsob siya sa sitwasyon. At doon nalaman na si Charlie ay isa talagang preso na sumali sa proyektong ito dahil akala niya na kapag ipinakita niyang nagbago siya ay makakalaya siya sa kulungan. Pero hindi iyon nangyari dahil malinaw na ipinakita niya sa lahat na hindi pa rin siya nagbago. At doon din nalaman na si David ay isa ring kriminal na nasa asylum tulad niya. At si Anna na ang totoong pangalan pala ay Amy ay kasama rin niya sa simulation. Ipinaliwanag ng namumuno sa proyekto sa publiko na pinipilit nilang harapin ng mga kriminal ang pagiging makatao ng mga ginawa nila para sila ay mawasak at muling buuin bilang mas maayos at may malasakit na mga tao. Pero marami ring critics ang tutol sa programang ito at sinasabing kakaiba at mali na paulit-ulit na ay paranes sa mga kriminal ang pinakamasasamang krimen na ginawa nila dahil para sa kanila ay isa lamang itong cruel at unusual punishment. At kitang-kita rin ang epekto nito kay Charlie dahil hindi na siya makatulog, kaya dumating si Amy at tinurukan siya ng injection para patahimikin siya at ibalik siya muli sa loob ng simulation, at doon nagtatapos ang kwento. Kaya ilagay ninyo sa comments kung nagustuhan ninyo ang paliwanag na ito at huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel.